Sa pagpapatuloy ng ating kwento, ang mga tao sa loob ng spaceship ay natakot at natataranta na sa nangyayari. Ano yung sumabog? Bilisan nyo magsibalik na kayo, tugon ng ilang kasamahan sa loob ng spaceship, habang ang kanilang muka ay hindi na moari sa sobrang takot. Patuloy pa din sa pag-atake ang mga kalaban sa kanilang train, upang wasakin ito. Dito ang mga kasamahan ay sumugod na, at ginamit nila ang kanilang mga personal na armas, baril o kung ano paman, para lubusin ang mga kalaban. Nanlaki ang mga mata ng bida sa kanyang nakikita sa digmaan na ito, dito masisira na ang kanilang levitation train, dahil sa patuloy na pag-atake ng mga kalaban sa kanila. Tinaas ng bida ang kanyang kaliwang kamay, na para bang naglalabas ito ng enerhiya mula sa kanyang kamay na may singsing, habang nakasigaw ang bida, at ang mga kasamahan naman nito ay nagulat sa ginagawa ng ating bida. Ito ang pinakamagandang panangga, tugon ng bida. Dito nagkaroon ng pagsabog sa labas ng kanilang spaceship, nagkalasan ang ibang kagamitan ng kanilang kalaban, na para bang may masamang nangyayari dito. Dito nagkaroon ng panangga ang kanilang spaceship para hindi ito ganun maapektuhan sa bawat pag-atake ng kalaban, kung saan pati na rin ang mga tao sa loob ng spaceship ay hindi mapano sa digmaan. At ang hindi inaasahan na pangyayari sa digmaan, bumagsak ang kanilang spaceship sa lupa. Ang tao sa loob ng spaceship ay gumiwang sa lakas ng kanilang pagbagsak, ang bida naman ay nahilo sa nangyari. Grabe ang yanig ng spaceship natin. Ito ang sabi ng bida habang nakahawak sa kanyang ulo. Dagdag pa nito, siguro kung hindi ko nagamit yung artifact na iyon sa tamang oras, baka wala na tayo, habang si Arsha ay hawak-hawak nito ang braso ng kanyang master, at ang bantay naman ay napahawak na lamang dahil sa yanig nito. Matapos ang nangyari ang bida ay napangiti habang nakatingin sa kanyang harapan. Kamusta naman kaya yung spaceship? Tanong bida. Dito ang natamo ng spaceship ng kalaban, at ang nasa isipan ng bida habang tinitignan niya ito. Tignan mo nga naman, hindi sila nawasak, dahil ang bilis nilang magsi-atras. Dagdag pa nito sa kanyang kaisipan, kung ang Sky Fortress ng ating kalyadong puwersa ay bumagsak, ang mga natitirang puwersa mula sa mga kaaway na Sky Fortress ay maaring namasaker sila. Dito humarap ang bida, at tumuro patungo sa kanyang kasamahan. Pakiusap, tignan niyo ang kalagayan ng mga vanguards at ingatan niyo ang mga sundalo. Ito ang kanyang utos sa mga kasamahan. Habang nakasigaw, naiintindihan po Master Adrian, tugon ng mga bantay. Si Commander Otis naman sobrang masaya sa kanyang nararamdaman sa nangyayari, dahil nagwagi sila sa kanilang digmaan kung saan muntikan na sila mawasak nito. Dito nagkaroon ng pag-uusap sina Commander at Adrian kasama na dito ang mga kasamahan. Brigadier Lawrence, lubos akong nagpapasalamat sa iyong mahusay na pagtatrabaho. Yung pinakita mo na galing, sobrang nakakamangha. Apakagaling mo Sir Adrian? Tugon ng Commander sa bida habang siya'y nakangiti. Ikaw talaga binobola mo pa ako, pero salamat din sir, tugon ng bida sa Commander. Ang bida naman napatawa na lang sa sinabi ng Commander, hindi naman kita binobola dyan, totoo naman iyon, kung hindi mo napansin ang kanilang pagkasira sa sarili. Ang aming pinsala ay magiging astronomical ito. Dagdag pa nito, ang suicide bombing attacks ay sumubok sa 3 battlefields, pero ang aming unit ang tanging lugar na napapansin ang abnormalidad at matagumpay na nagbantay sa mga fortress. Ito ang tugon ng Commander habang kausap itong si Adrian. Sa patuloy nilang pag-uusap, sinabi ko ito sa local commander, na yung napagtagumpayan natin ngayon, ay pinapapasalamat namin sa iyo. So makakatanggap ka ng magandang gantimpala. Ito ang sabi ni Commander. Sobrang salamat po sa inyo Commander. Sobrang napakahusay niyo din po. Tugon ng bida, trabaho naman ito ng mga superior na masigurado na makatanggap ng gantimpala ang nakatulong talaga. Ito ang sabi ng Commander. Napangiti na lamang ang bida sa kanyang narinig sa Commander. Ito ang nasa isipan ng bida, habang maraming magnanakaw ng credit ng kanilang mga nasasakupan. Pero itong si Earl Otis ay nakakagulat Hindi pa din tapos ang usapan ng dalawang ito, may naririnig akong chismis patungkol sayo, sabi ng Commander. Chismis? Tanong ng bida habang nagtataka ito sa sinabi ng Commander. Nalaman ko na si Brigadier Lawrence ay may pinapaamo ang isang mahiwaga na malaking eagle, ito ang sabi ng Commander. Nang marinig iyon ng bida ito'y napangiti at napatawa, tama ka dyan, ganyan ba ang kanilang pagkakasabi sayo? Patungkol sa mahiwaga na Black Eagle, tugon ng bida.
Sa kanilang pag-uusap, si Adrian ay kalmado lang sa kanyang inuupuan. Hindi ko alam yung sa part na nakikipag-usap ako, pero napakatalino nito na parabang naiintindihan nito ang aking sinasabi. Tugon ng bida, iyon ay pag-uusap, pero paano maiintindihan ng hayop ang ating sinasabi? Tugon ng commander habang nakahawak ito sa balikat ng bida, na parang napapatawa ito. Sa kanilang pag-uusap, nagsalita itong lalaki na nakaitim na suot, kung ito'y malaki na Black Eagle. Ang tawag dyan isang alter nagmula sa Holy City Everhill. Kahit na ibon sila, sila pa din ay kakaiba na hayop, na nilikha ng may mataas na level ng mana, at kaya niyan lumipad 5,000 kilometer, matapos sabihin iyon ng lalaki, namangha naman itong si Commander, at si Adrian naman ay natawa na lang ito, talaga, hindi ko alam yan tugon ng bida, pero sa isipan nito alam niya kung anong meron sa hayop na iyan. Dagdag pa ng lalaki, kapag napaamo mo yung mga ganong hayop, hindi na nila sasaktan ang kanilang master, at hindi sila kailanman mag-alinlangan na ialay ang kanilang buhay para lang maprotektahan ang kanilang master. Talaga? Parang wala din silang pinagkaiba sa aso sambit ng commander, sila ay nagtawanan na lang sa kanilang pinag-uusapan, at ito naman si commander ay talagang napaliyad na lang sa sobrang saya nito. Nakatawa na lang si Adrian at napasabi, napakahusay mo, ngayon umalis na ang mga kalaban, pwede ko na ba gamitin ang aking personal na communication? Habang itong si Commander ay napatingin sa kanya, oo naman, papayagan kita dyan, isipin mo na lang na gantimpala ko sa'yo yan. Ang bida ay sobrang masaya na pinayagan na siya ng Commander na gumamit ng personal communication. Maraming salamat Commander Otis, tugon ng bida, salamat naman makakalaro na ulit ako ng Chronicle Online, makakapagpataas na naman ako ng level, ito ang nasa isipan ng bida. 2 linggo ang nakalipas, matapos magsimula ang labanan, dito nagulat si Sir William habang ito'y nakasuot ng kanyang armor. Sa kanilang paglalakad, nagkaroon ng pagdududa si Sir William, na magpapakita ang mga kalaban habang umaakyat sa mga bundok na maraming bantay, maaaring ito ay bitag lamang ng kalaban, kaya hindi hinayaan ni William na umatake ng malapit kundi, umatake kahit ito'y malayo, kaya't ang mga kasamahan nito ay sumang-ayon. Sa paglalakad ng mga vanguards, si William ay nakarinig ng tunog, naririnig niyo ba iyon? Sabi ni William, habang ito'y nakalingon sa kanyang likuran, dagdag pa nito, huwag basta-basta magtitiwala sa nakikitang ninyong signal mula sa radar, sundin ang mga tagubili ng brigadier at dahan-dahan kayong lumipat habang pinapanatili niyong kayo'y nasa malayo. Napaisip bigla si William habang sila'y sasabak sa gera, lahat sila ay nagbago ng sobra sa loob ng 2 linggo. Ito ang nasa isipan niya habang nakatingin sa kanyang likuran. Dito may hindi sila inaasahan sa kanilang paglalakad, kaya nagsalita ang ilan sa kanila. Nabitag tayo, boyset, dito ay agad nilang nilabas ang kanilang mga hawak na armas, habang ang mga kalaban ay pinapalibutan sila. Magsiatras tayo, habang tinitignan ang mga kalaban para hindi tayo mapano, sabi ni William sa kanyang kasamahan habang sila'y nasa bitag. Dagdag pa nito sa kanyang isipan, habang ang kanyang armas ay nakaangat para sa kalaban, kung iisipin na manggagaling sila sa ilalim ng lupa, na siyang tanging blind spot ng radar. Patuloy pa din sa pagmamatsyag ni William sa kanilang paligid, upang maging handa sa oras na sila ay atakihin ng kalaban, at ang nasa isipan nito, lubos akong natutuwa, dahil kami ay nakinig sa babala ng brigadier at nanatiling nakabantay lamang, siguro kung lumapit kami doon, lahat kami mawawala ng ganon na lamang. Dagdag pa nito sa kanyang isipan habang nakahanda sa laban, mapalad naman na naiwasan namin ang total annihilation, ngunit hindi nga lang maganda ang nangyayari sa amin ngayon, kailangan naming maghintay ng suporta, habang hinaharangan ang mga pag-atake mula sa mga taliba na doble sa dami ng aming mga taliba. Habang nanlalaki ang mga mata ni William, ang kanyang nasa isipan, aabutin pa ng hindi bababa sa 5 minuto bago dumating ang mga reinforcement, ngunit imposibleng tumagal ng hindi nakakakuha ng anumang pinsala. Sir William, pakiusap wag na tayo magtagal dito, kailangan na natin umaban, sabi ng ilan sa kanyang kasamahan. Sa hindi inaasahan may biglang sumabog ng napakalakas, dahil sa pag-atake ng mga kalaban, na akala mo ay katapusan na ng mga vanguards. Dito ay napatingin sila sa kanilang likuran, dahil sa sobrang gulat nito sa sumabog sa kanilang paligid. Okay lang ba kayo dyan? Wala bang napano sa atin? Tanong ni William sa kanyang kasamahan.
Nagkaroon ng unting pag-uusap ang mga vanguards, dumating na ang 10 vanguards, na direktang nasa ilalim ng command ng Division Commander Earl Otis. Ito ang sabi ng ilan sa kanila, reinforcement, tanong ng ilan din sa kanila. Nanlaki ang mata ni William nang marinig niya iyon, kamusta na kaya sila dito? Alam ba niyang mangyayari ito at humiling agad ng suporta ng maaga? Tanong ni William sa kanyang isipan, nang biglang tumawag sa kanya ang bida. Nagsalita ang bida, lumabas ka lang ba para mamasyal dyan, bakit hindi ka man lang umaatake? Tugon bida habang nakatawa ito. Nagulat si William sa kanyang narinig sa sinabi nito. Seryoso ba ito? Tanong ni William na para bang naiinis ito sa bida. Ang bida naman ay talagang nakangiti na lang at nakatawa, na para bang hindi ganun kahirap ang nangyayari sa labas. Habang si Arcia ay nasa kanyang likuran, hindi madaling makakuha ng reinforcement, kaya talunin niyo kahit 5 unit lang habang ikaw ay andyan sa labas, sabi ng bida. Habang si Commander naman ay parang napapaisip sa kanyang inuupuan, habang ang kanyang kasamahan naman ay nanunood sa kanilang harapan, para makita ang nangyayari sa mga vanguard sa labas. Iniisip ni Commander Otis dito si Adrian, na akala niya dati ay wala lang ito si Adrian, na para bang pipitsugan lamang ito, pero dahil sa angking galing ng bida napahanga na lamang si Otis sa kanya. Habang sila'y nag-uusap, nagtanong si Commander Otis sa kanyang kasamahan, parehas lang ng edad si Brigadier Lawrence kay Michelle diba? Dagdag pa nito ni Commander, kung sinukuan na siya ng kanyang pamilya, gusto ko siyang isama? Nagulat ang mga kasamahan nito. Ano Commander? Tama ba ang naririnig namin? Tanong nila sa kanilang commander na para bang gulat na gulat sila sa kanilang narinig, na para bang hindi sila sang-ayon sa kanilang commander? Dagdag pa nila, narinig namin na si Brigadier Lawrence ay meron ng minamahal, at sabi pa nila masyado raw silang magiliw kaya dinala pa siya nito sa larangan ng digmaan, at adik din iyon sa paglalaro ng online games. Mas okay na nga iyon, kesa naman adik siya sa drugs, alcohol o kaya naman sa babae, di ba? Sabi ng commander, habang ang nasa isipan ng mga kasamahan nito, pinili na talaga niya si Adrian bilang son-in-law niya, hindi na mababago ang kanyang nasa isipan kahit ano pang sabihin natin dyan. Napatingin na lang si Commander Otis sa kanyang mga kasama, dahil hindi pa din sila tapos na pag-usapan nito si Michelle. Ito ang tinutukoy nila, nagngangalang Michelle, at sa kanilang pag-uusap, medyo magagalitin itong babae na ito. Dito sa kanilang pag-uusap, sila'y napatahimik na lang sa sinabi ng ilan sa kanila, at mukhang sumang-ayon nga sila sa tinutukoy nilang si Michelle. Nagsalita naman si Commander, tama na ang pag-uusap patungkol kay Michelle, magpadala na lang kayo ng performance report sa Corps Command. Tinawag ni William ang kanyang master, meron ka bang oras para makausap sir? Tanong ni William, habang napalingon ang bida sa pagtawag ni William. Humarap naman itong si Adrian, oo, meron naman akong oras para makipag-usap. Ito ang tugon ng bida habang nakatawa at nakangiti habang sinasabi ito. Ngunit ito namang si Arcia ay parang galit na susugod kay William. At pinigilan naman ito ni Adrian, pwede mo naman akong makausap yan nga lang kung importanteng pag-uusapan, kaya pakibilasan kung ano man iyang sasabihin mo, sabi ng bida. Habang nakatingin ang bida kay William na ang mukha nito ay nakatingin na para bang galit ito. At dito nakita ni Adrian muli ang system patungkol kay William, nagbago na, dati curiosity at vigilance siya, ngayon naging favorable ay anticipation na ang nasa kanyang system, hindi kaya dahil niligtas ko siya sa laban, tanong ng bida matapos niya ito makita. Nagtanong ni William, bakit mo tinatago ang iyong lakas? Dito nagulat si Adrian sa kanyang narinig mula kay William, wow, ang prangka naman nito, tugon ng bida sa kanyang isipan. Nagsalita naman ito si William, na para ba naggalit ito, maaring hindi mo alam, pero marami sa ating mga vassal ang nag-aalala sa kinabukasan ng teritoryo, Young Master, kung ganito kataas si Young Master Cedric, tiyak na may krisis, dagdag pa nito, naniniwala din naman ako na walang qualification para mas maging mataas si Young Master Cedric. Habang si William ay tinitignan niya ang kanyang master, na para bang may iniisip ito, kung may intensyon kang makipagkompetensya sa iyong kapatid, nais kong suportahan ka ng buo kong lakas, ito ang sabi ni William, ngunit ang nasa isipan ng bida, pero itong mahikang salamin ko, hindi naman niya pinapakita na nagbabago ang kondisyon nito, hindi siya nagsisinungaling sa akin. Nagpasalamat naman ang bida kay William, matapos sabihin iyon sa kanya, kaya't itong si William ay nakangiti at nakatawa,
ngunit muling nagsalita si Adrian, pero magpapanggap ako na hindi ko narinig ang iyong sinabi. Nagtaka at nagulat si William sa sinabi ng bida. Nilapitan siya ng bida upang gumaan ang loob nito ni William, ngunit ang nakita nito ni Adrian sa system nito ay nagbago ang kondisyon ni William, ito ay nabigo sa kanyang sinabi. Dito naiisip ng bida sina Ana at Cedric, kahit gaano nila subukan na paghigpitan ang impormasyon na pupunta kay Cedric, hindi ako makakilos ng mabilis kung may karagdagang surveillance systems na hindi ko alam, habang ang bida naman ay patuloy ng lumakad, habang hawak-hawak nito ang isang gear sa laro, kahit ako lang, sapat na, sabi ng bida, dagdag pa nito, trabaho ko na ito na alisin si Ana at Cedric, wala akong intensyon na ibahagi sa iba ang kaligayahan na ito. Napahinto ang bida sa kanyang paglalakad at napalingon sa kanyang likuran, sa ngayon siguro, iisipin ko na lang na may mga tao na ang kanilang intensyon ay puro na nagmamahal sa kapakanan ng teritoryo, ito ang sabi ng bida. Nalungkot si William sa kanyang narinig mula sa kanyang master Adrian, kaya ito'y napayuko at napatingin sa sahig. Tuluyan ang tumalikod ang bida at umalis, pag-isipan mo ng maigi, narinig ko na may medal ako pagkatapos ng pangyayari, ito ang sabi ng bida habang nakatalikod at hawak ang isang gear. Kinabukasan, nagsalita ang isang lalaki kung saan gagantimpalaan nito ang bida, ikalawang anak ng pamilyang Lawrence na si Adrian, ay magkakaroon ng pangalawang class Golden Lion Medal, dito lumuhod at yumuko ang bida upang magbigay galang sa kanyang nasa harapan. Susuotan na ng medalya ang bida sa harap ng maraming tao, dito naman ang mga tao ay nagsisigawan, at ang sabi ng ilan sa mga ito, ang gwapo mo Adrian, tignan niyo siya, ito ang sambit nila, habang ang bida ay nasa taas ng stage na nakaluhod at nakayuko. Matapos siyang suotin ng medalya ito'y kumamay sa lalaki, ito ang aking pinakadakilang karangalan, papahalagahan ko ito habang buhay. Tugon ng bida sa kanyang harapan, ang mga tao naman ay kinukuhaan siya ng larawan. Dito sobrang saya ng bida at napangiti na lang ito habang nakapikit, at ang nasa isipan nito, mababaliw itong si Cedric kung nakita niya itong karangalan ko. Napasuntok na lang si Cedric sa lamesa sa sobrang inis, dahil sa kanyang narinig na balita. Habang nakaupo si Cedric dahil sa galit, lahat ng tao pinag-uusapan na yung buwisit na si Adrian, habang si Ana ay nasa kanyang likuran na nakatingin sa kanya. Dagdag pa nito, kung ako yung sumali sa digmaan na iyon, lahat ng gantimpala na natanggap niya ay dapat sa akin yun, sambit ni Cedric sa sobrang galit. Siya'y napalingon sa kanyang likuran, ano naman ni ama sa nagyari, tanong ni Cedric sa kanyang ina na si Ana, anden siya kasama ang babaeng pangit. Tugon ng kanyang ina, lagi na niya kasama iyong babae na iyon, bakit wala kang ginagawa ma, tugon ng bida. Sumakit naman ang ulo ni Ana sa kanyang narinig, ano naman ngayon, lasunin ko rin ba ang iyong ama, sambit ng ina. Nagulat si Cedric sa kanyang narinig, ano ba ma, sabi ni Cedric habang nakasigaw ito. Huwag mo akong mataasan ng boses dyan, si Adrian ang may dahilan kung bakit yung ama mo ay kasama yung pangit na babae na iyon, sambit ng ina kay Cedric, dagdag pa nito, sa tingin ko determinado na ang iyong ama na protektahan ang pangit na babae na iyon, habang si Adrian naman ay nasa malayo sa iyo at sa akin. Hinawakan ng ina ang kanyang anak sa balikat, totoo ba na lubos na tapos na ni Adrian ang kanyang ugnayan sa ating pamilya? Pagkatapos ng pagbabalik mula sa digmaan, ito ang sabi ni Cedric, oo kaya ganun siya kadesperado, dahil kailangan niya maghanap ng paraan para mag-isa, kaya dapat iniisip niya ang digmaan bilang magandang pagkakataon, kung malaki ang kanyang naambag, baka makatanggap siya ng titulo, ito ang sabi ng ina kay Cedric. Hinawakan ni Ana ang kanyang anak sa balikat dahil ito'y nalulungkot sa nararamdaman ng kanyang anak, pero anak, hindi siya ang iyong kakumpetensya, sabi ng ina, habang si Cedric naman ay nakatikom ang kanyang kamay sa sobrang inis kaya ito'y napapikit na lang. Dinikit ni Ana ang kanyang ulo sa kanyang anak dahil ito'y nalulungkot sa nangyayari, dahil ang kanyang anak ay hindi makalimot sa pagkapanalo ni Adrian sa laban, kaya ito'y nakabusangot na lamang, at sinabi ng ina, huwag kang mag-alala anak, magiging okay ang lahat, habang ginagawa naman iyon ng kanyang ina, sumagi sa isip ni Cedric na tama nga sinabi ng kanyang ina. Dito pinakita naman ng lolo ni Adrian, ang ama ng kanyang ama, at halos lahat ng naging pinuno sa angkan ng ating bida ay napasa kontrol ng pamilya ni Ana, kaya ganoon na lamang kalaki ang impluwensya nito.
Dahil doon, sinamantala ito ni Anna, dahil sa laki ng impluwensya at kapangyarihan ng kanilang pamilya, nagawa rin itong makontrol ang pamilyang Lawrence. Ang ama ni Adrian ay parang proxy lang na pinuno ng kanilang pamilya, dahil ang lumalabas talagang pinuno ay si Anna, dahil halos siya ang nasusunod sa mga kaganapan, at sa tindi ng impluwensya ng pamilya nito. Kaya dahil doon, nagtanim ng sama ng loob si Cedric, dahil napaka-makapangyarihan ng kanyang ina, at nagtataglay rin naman siya ng talino, hindi nito maitindihan bakit may mas matalino sa kanya. Ito raw ang unang pagkakataon na nakakita siya ng nilalang na napakatindi ng abilidad na matuto, napakatalino raw ni Adrian, kaya hindi na siya napapansin ng mga tao. Paano siya naging matalino, anong kinain niya, paano siya naging ganyan? Mga napakaraming tanong na sumagi sa isipan ni Cedric, habang naaalala nito ang buhay niya noong bata pa siya. Kaya sa tuwing naaalala nito ang ating bida, napakatinding galit ang namumuo sa kanyang puso at isipan, kaya galit na galit ito ng husto. Sa kabilang banda naman, naririto ang ina ng ating bida na masayang-masaya sa bagay na nakamit ng kanyang anak, at naririto rin ang kanyang ama, na masayang-masaya rin. Ganun pa man ang ama nito ay talagang hindi makapaniwala kaya't napahanga sa ginawa ng kanyang anak na si Adrian. Kilalang kilala na naman ngayon si Adrian dahil sa naabot nitong karangalan, at naging ambag sa kanilang bansa, na pinagpupugayan ito ng lahat. Ano ang susunod na mangyayari sa buhay ng bida, matapos siyang parangalan? Abangan.